Sumuko sa pulisya ang driver ng kotseng na hulikam na nag-gas and run sa Quezon City. Paliwanag niya, tuliro at nagmamadali siya noon dahil may sakit ang kanyang anak. Desidido naman ang pump attendant na ituloy ang reklamo. Lagi una ka sa balita ni James Agustin, exclusive. Ilang araw matapos ang nakuna sa CCTV na insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Barangay Bahay Toro, Quezon City, kung saan tinakbuhan ng driver ang pump attendant at hindi binayaran ng 1,500 pesos na pinakargang gasolina. Sumuko na ang 38 anyos sa driver. Pasado alas 9 kagabi na dumating sa Quezon City ang driver na galing sa Nueva Ecija. Hinikayat daw siya ng kanyang nanay at asawa na makipagtulungan sa mga otoridad. Tatakot po ako kasi hindi ko naman po talaga intention na tumakbo, sir. Opo. Bakit niyo ba nagawa yun, sir? Natataranta po ako eh. Kasi po, naaway po ako nung wife ko dahil nagko-call nga po sa akin dahil po yung anak ko may hika po kaya medyo tuliro po ako eh. Kaya hindi ko na rin po naisip kung na-scan ba yun or hindi na-scan eh. Diretso po ako, nagmamadali po ako eh. Unang nakipag-ugnayan sa Holy Spirit Police Station ang driver. I-turn over naman siya sa Project 6 Police Station na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente. Sa police station, nagkaharap ang driver at 20 anyos na pump attendant. Todo ang pagsisisi ng driver. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya para lang po sa mga anak ko kasi naghahanap buhay po ako eh. May sakit po talaga yung kambal kong anak na hika po. Willing naman po ako magbayad, sir, kung yung danyos po na nagawa ko sa kanya. Desidido naman ang pump attendant na sampahan ng reklamong estafa ang driver. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos, tapos ganun pa yung mangyayari. Gusto ko lang po na, sir, lumaban po kayo ng patas. Kasi ako nga po, nagtatrabaho ako ng maayos, galing pa akong probinsya. Bago ang nangyaring pagsuko, natukoy ng pulisya sa tulong ng CCTV ang plate number ng kotse na minamaneho ng driver. Doon na pag-alaman kung kanino ito nakarehistro. Dahil na-identify po natin through our coordination with other government agencies like LTO, nakuha po natin yung records niya, nakuha natin yung address niya. Pinuntahan po natin kanina sa Nueva Ecija. Unfortunately nga lang, wala siya doon. However, nakuha natin yung kanyang contact number and tinawagan po natin. And ang maganda po doon, in-express niya ang kanyang intensyon na sumuko. I-impound na muna ng pulisya ang kotse ng driver habang nakaalarma ito dahil sa insidente. Bilang konsiderasyon, hindi ibinawas ng pamunuan ng gasolinahan sa sahod ng pump attendant ang hindi nabayarang 1,500 pesos. Nag-ambagan din ng mga pulis para mabigyan ng tulong ang pump attendant. Nagbigay po ang station ng tulong through ambagan nga ng ating mga personnel para at least man lang makalesen dun sa burden nga na kanyang dinanas. Papasalamat lang po ako sa nag-abot po sa akin ng tulong. Ito ang unang balita. James Agustin, GMA News.